Ang sarap, nakakatakam naman talaga. Tara, umpisahan na natin. Syempre dahil nga ube cake to, kaya yung cake natin, syempre ube, di ba? Yung tab na gamit ko, 400 ml yata yan. Nakalimutan ko na. Lagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko siya nabili. Tapos dito naglalagay na ako sa tab. After nyo maglagay, medyo pinipress down ko siya. Parang siksik pa rin siya at hindi buhaghag. Pag ako kasi kumakain ng mga cake in a cups or cake in a tub, ayoko talaga ng buhaghag. Yung makalat, pag sinandok mo, malalaglag yung mga crumbs. Kaya pag gumagawa ako ng mga ganitong cake in a tubs, iniisip ko parang ako yung customer na ayaw nila kumain ng mga cake na makalat. Yung ibang cake in a tubs ko, ilalagyan ko ng chocolate ganache or mga icing yung mga cakes. Pero itong ube natin, wala akong nilagay dyan. Yan talaga yung ube moist ko. Pwede rin palang ube chiffon ang gamitin nyo, pero ako mas prefer ko kasi yung ube moist. Tapos yan, ulit-ulitin nyo lang siya sa lahat ng tubs na gagawin nyo. Yung icing natin dito, sobrang easy lang naman neto. Whipped cream lang yan, nilagyan ko ng ube flavorade ng Bakersfield. Bakersfield, baka naman, padalawin na ang baso. Tapos after nyo maglagay ng mga icing, i-flatten nyo lang yung ibabaw niyan, katulad nung ginagamit ko sa video. Palette knife yan, pero kung anong available meron kayo, go na yan. Mas maganda kasi tingnan pag walang butas-butas yung mga sides natin, yung parang mga bubbles na nalagpasan ng icing. Mas maganda tingnan yung layerings kapag malinis mo siyang nakikita, mas nakakatakam din siyang kainin. Alam nyo ba, habang nagbo-voice over ako ngayon, kumakain ako ng ube de leche. Sobrang favorite ko kasi talaga yung flavor na yan. Hindi siya nakakaumay, saktong-sakto lang yung tamis niya. Ayoko din kasi ng cake na sobrang tamis, hindi rin ako mahilig kumain ng mga ganon. Yung ube moist recipe ko, sorry pero hindi ko ma-share sa inyo. Marami namang free recipe sa YT na pwede nyong gamitin. Ube moist or ube chiffon, kung saan kayo mas magagamay, go na yan. Sa icing naman, Everwhip lang yung gamit ko dyan. Nilalagyan ko nga lang ng Flavorade. Pero kung ano din yung icing na gamit nyo, na feeling nyo mas masarap pa, pwede na din yun. Nagpipings na lang din tayo sa mga sides. 1M ang gamit ko dyan. Mag-iwan lang kayo ng space sa gitna kasi doon natin ilalagay yung leche flan mamaya. Tapos kung mapapansin nyo nga kanina, habang naglalagay ako ng cake sa tub at saka ng icing, tinitimbang ko sila parehas. Kasi nga pang benta to, kailangan equal lahat. Iniiwasan ko din kasi na mamaya umorder yung customer ng dalawang tub. Tapos magkaibang ratio yung matatanggap niya, 'di ba? Mamaya sabihin sa iyo, bakit yung isang tub puro icing, yung isa naman puro cake? 'Di ba? Di natin maiiwasan maka-encounter ng mga ganong instances. Mas mapapadali din ang costing natin kung lahat ng gagamitin natin nakatimbang o lahat may sukat. Kaya wag ka mag-skip sa part na 'yon, okay? Etong leche flan na nilalagay ko, homemade ko yan. Hindi pa nga siya ganun ka-firm, kakahango lang kasi niya kaya malambot pa. May order kasi sa aking white puto nung nakaraan, kaya nakagawa ko ng leche flan. Sa isang medium tab na lanera siguro, 3 tab yung nalagyan ko. Pwede nyo to ipandagdag pambenta, lalo na ngayong bare months na. Nabubulol pa, Bing? Ayan nga, lalo na sa December, sure na magiging mabenta to. Etong caramel na pinapang drizzle ko, ready-made lang yan kasi hindi ako gumagawa ng sarili kong caramel. Ewan ko ba, pag gumagawa kasi ako lagi nagkikrystallize, ewan ko kanong ginagawa kong mali. Bihira lang din naman kasi talaga ako gumamit ng mga caramel sauce kapag may mga ganitong ube de leche lang ako na ginagawa, kaya bumibili na lang ako. Pwede nyo tong ibenta ng 130 to 150 pesos. Pero sabi ko nga sa inyo, ang pagpipresyo, nakadepende yan sa mga ingredients o sa mga brand na gagamitin natin. Kaya importante talaga na magko-costing tayo para nakikita natin masali ba sa nababayaran yung mga pagod natin. Syempre, hindi lang naman ingredients yung binabayaran dito. Isama mo na rin yung pagod at oras habang ginagawa natin tong mga to. Wala nang libre ngayon, B, no? Diyos ko ha. O yan, nakagawa na tayo ng ube de leche na pangbenta. Di ba ang sarap tingnan? Parang hindi nga maganda yung caramel na nagamit ko dito kasi medyo na-dissolve siya sa icing. Hindi na nakita yung shape na pagka-drizzle kanina. Pero kaya lang, masarap pa din naman yan. Ito na yung mga nagawa nating ube de leche. Sa susunod ang isi-share ko naman sa inyo yung red velvet dream cake.
Nasa tab din yon. Perfect din pang benta ngayong bare months. Uy, alam ko natatakam ka na din. Kaya dito na tayo sa pinakamasarap na part, sa tiki man time. 'Di ba? Dito makikita nyo yung sinasabi ko sa inyo na pagka kinain nyo siya, hindi magkakalat yung crumbs kasi intact nga siya, pinipi natin kanina. Ang sarap, promise. O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!